Mga kada kamakailan ay naging viral ang video ng isang babaeng naglalabas ng sama ng loob dahil sa hindi magandang pagtrato di umano sa kanya ng isang kawani ng Bureau of Internal Revenue or BIR habang siya po ay nag-a-apply ng Tax Identification Number ID. Kung ano po ang kanyang naranasan, panoorin po natin. Sorry, ma'am. Hindi ikaw ang dapat mag-sorry. Bakit ganyan ang employee niyo? Report mo. Ano ba yun? Bakit? Magre-resign na daw. Nasa government kayo. Magre-resign na daw. O sige. Apo. Grabe. Grabe. Ang tulong mo. Ang tao. Pero tayo dito. Palitan niyo siya, guys. Hindi siya masaya sa trabaho niya. Obvious. Ang buti na lang ako yun. Paano ko yung ibang tao yung naganyanan? Eto, kaya ko ba to? Paano pag nanay? Paano pag PWD? Nakailang reports na yun sa kanya. Paano pag ganun? Ganun pala yung ugali niya. Ba't siya dito nag-apply? At doon niyo pa talaga siya inassign sa information. Hindi siya effective mag-rely ng information eh. Ginagawa niya yung pinapapil niya yun. You can report him. Hindi, kasi pag kumala to, mara-report talaga siya. Ano ang pangalan niya? I can give information. Sige po. Hindi ko siya i-record, pero kailangan ko malaman ang pangalan niya. Sige po. Lahat tayo dito tao. Pantay-pantay tayo. Paano na lang kung matanda yung nakaharap niya, walang pinag-aralan. Ako nga college graduate eh. Opo, marami po siyang na-encounter na gano'n. Grabe. Ginawa niya pang problema yung tao. Problema niya yung problema siya ang problema. Grabe yun. Ano name mo ba? Ang tanong mga kada, ano ba dapat ang tamang pag-aasikaso sa atin ng mga taong nagtatrabaho sa gobyerno? Kanino ba tayo pwede magreklamo kung tayo ay pakitaan nila ng hindi magandang asal? Ang mga tanong na yan ay sasagutin po ng ating bisitang legal expert ngayong umaga, si Attorney Mon Conducto. Welcome back to Kada Umaga, Attorney. Good morning, Miss Pia. Good morning, mga kada. Thank you for having me back here. So, Yes, Attorney, pag-usapan po natin yung nangyaring yan sa isang kada natin, kung saan nag-a-apply lang naman siya ng TIN ID in person sa branch dahil ang claim niya ay hindi daw gumagana ang online application ng BIR. Tama po ba ang ginawa ng employee na pagsabihan siya na itry na lang ulit ang online kahit nandun na siya in person sa BIR office? Nako, may pagkukulang po ang ating officer from the BIR, no? Hindi lang to covered ng RA 6713, covered din to ng ARTA Law or Ease of Doing Business Act. Doon sa Ease of Doing Business Act, nakalagay doon ang isang violation na refusal to attend, okay, or to accommodate any client within the premises of the government. As long as nandun po sa opisina ang isang kliyente ng frontline service ng gobyerno, may duty po ang ating mga frontline services, frontline government employees na pagsilbihan ang ating publiko. Okay, kasi oo nga naman, parang it doesn't make sense na nandun na nga siya in person, pinag-online pa nga siya. Yun nga yung problema. So, ano pong mga penalties nitong ang pag-violate or paglabag nitong mga batas na sinite ninyo? Okay, sa Republic Act 6713, isa sa mga norms of conduct ng mga public employees and public officials ay responsiveness to the public. Okay. Ang ibig sabihin nun, all public officials and employees shall serve the public with responsiveness, promptness,
and courteous. Yan ang keyword, no? Courteous conduct. Ibig sabihin, dapat mapagkumbaba, huwag pairalin ang init ng ulo, maging respectful tayo towards sa public pag tayo ay taong gobyerno. Okay. At ano po to, no matter gaano katagal na sila Tama nagtatrabaho that day or napakadami nilang pinagsilbihan, walang ganong mga conditions. Wala po. Alalahanin natin na ang publiko po ang nagpapasweldo sa lahat ng empleyado ng gobyerno mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang empleyado ng gobyerno. Sa buwis po ng bayan, kinukuha ang sweldo ng lahat ng government employees. Kaya nararapat lamang na i-extend natin ang courtesy or respect sa mga clients or public na pumupunta sa ating government offices para makipag-transact. Ano po ang maaaring gawin nung babaeng umiiyak na yan, attorney, regarding dun sa naranasan niya dyan sa BIR? Okay. So, madaming paraan or madaming solusyon para dun sa ating napanood na nasa video, no? Pwede siyang magreklamo directly doon sa supervisor nung BIR employee, nung kawani, no? Pwede din siya sumangguni sa Civil Service Commission, sa Ombudsman, at sa ARTA, sa Anti-Red Tape Authority. Kagaya ng sinabi ko kanina, ipinagbabawal ng Ease of Doing Business Law or the ARTA law ang refusal to attend to a client if that client is already in the premises of the government office or government premises. Okay? So, madami itong pwedeng solusyon, aksyon o hakbang na gawin at ang pinakamainam dito is tama yung ginawa niya on the spot na nagsumbong siya doon sa supervisor nung BIR employee. Ano po ang maaring mangyari doon sa BIR employee na yan? Madami po ang consequences pag lumabag po ang government employee sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees or Republic Act 6713. Tinatawag natin itong threefold rule or accountability kasi pag may violation ng isang government employee sa RA 6713, pwede siya maging liable administratively, civilly, at criminally. Uy, may kulong? May kulong, may multa. Meron din pwedeng, depende sa gravity ng situation, pwede siyang matanggal sa trabaho o masuspend. In your experience po, attorneys, ano po yung pinakamabilis na paraan? Yung talagang just talking to the immediate supervisor. Tama yon, Miss Pia. Ang pinakamainam na remedy or solusyon sa nangyari, no, is i-report agad ng naagrabyadong kliyente ng government office doon sa supervisor or head of agency. Sa lahat naman po ng government offices, lalong-lalo na po doon sa mga may frontline services, may officer naman po yan of the day, kadalasan. At yung officer of the day na po yan, siya po ang may kapangyarihan at authority para ayusin ang anumang gusot, okay? O kaya dispute doon sa nangyaring office. Okay. Paano po niya yun ipoprove, attorney? Isn't that a matter of just her word against the government employee's word? Depende, no, sa situation. Katulad nung napanood nating video, nagkaroon siya ng recording, meron namang mga witnesses na nakakita. Kadalasan may witnesses naman yan na makakasaksi doon sa nangyari kasi usually nangyayari yan doon sa mga government offices na madaming nakikipag-transact. Correct. Yeah. So, hindi naman yan magiging salita mo laban sa salita ng government employee. Dahil malamang, maraming naka-witness niyan. Tama. Oo. Attorney, pwede ba tayo magbigay pa ng iba pang mga ehemplo sa ating mga kada about
yung karaniwang pwedeng paglabag dito sa 6713 at saka yung iba pang laws na sinabi nyo. Kasi madalas tayo nakakaranas ng ganito. Every time we have to deal with some government agency, we experience this in one way or another. Tama. Yung medyo mabagal na serbisyo, can this be counted as a violation? Yes, definitely. Yung papasa-pasa, pinapasa-pasa ka. Definitely. Pabalik-balik ka. Actually, Ms. Pia, ipinagbabawal na yan expressly ng Ease of Doing Business Act or ARTA Law. Sa batas na yan, may period of days, depende sa complexity ng transaction, na dapat may turnaround time ang government office or yung in charge na government employee. May mga kaso na din na umabot sa Supreme Court na na-suspend or na-dismiss ang isang government employee, minsan pa nga high-level government official, dahil hindi niya inaktuhan ang valid and formal request or complaint ng isang private citizen. Minsan may mga panahon na may isang kaso na 3 years bago siya umakto doon sa formal complaint or request ng private citizen at napatunayang meron siyang gross neglect of duty. Yan ang sinasabi. Meron ding violation under our administrative law na tinatawag discourteous service. Okay? Katulad ng nangyaring, pwede natin i-classify yan na discourteous service in the discharge of official duties. Ano pa po yung pwede nating i-consider na discourteous? Yung sinungitan ka? Sinungitan, pinagtaasan ng boses, nakikita natin to sa balita, minsan may nagmumura, di ba? Minsan may nagdadabog. Kaya ito ay pwedeng acts ng discourtesy, okay? Pwede itong pumasok sa discourteous rendering of public service. Attorney, ito, baliktaran naman natin yung sitwasyon. Paano naman kung ang isang pribadong mamamayan naman yung naging masungit sa isang kawani, or halimbawa tinarayan niya, sinungitan niya siguro sa frustration. Meron po bang parang equal na law that Wala na directly, no, Ms. Pia. Pero siguro, ang advice natin sa lahat ng government employees is maximum tolerance. Mas intindihin po natin ang publiko, ito ay ating kliyente kung tayo po ay nasa gobyerno. Kaya i-extend natin ang pinakamahaba nating pasensya. Kung ang nagtataray naman sa example na ito ay yung citizen na lumalapit sa gobyerno. Kasi if you put this in a corporate setting, hindi mo naman tatarayan yung boss mo, di ba? Correct. Oo. Right? Correct, Oo. Ms. Pia. So, dapat ganun yung, meron ba silang training that tells them, yung mga siniservisyohan ninyo, yun actually nagpapasweldo sa'yo, mga boss nyo yan. opo, Ms. Pia, no, pag bago po kayong hire sa government, and periodically, nagkakaroon po ng seminar. Lalong-lalo na dyan sa Republic Act 6713. Sa paunang employment sa gobyerno, tinuturo po yan sa orientation, tsaka periodically sa subsequent months, meron pong refresher seminars on Republic Act 6713. At lalong-lalo na po yan, ini-emphasize yan doon sa mga nasa frontline services. Correct. Paulit-ulit po ako na banggitin yung frontline services kasi yan po yung pinakamalapit sa tao. Yan po yung Sila yung nakikipag-transact. humaharap sa kanila. Correct, tama. Oo. Kung wala silang personalidad para humarap sa mga tao at kanilang mga katanungan at concerns, dapat wala sila sa frontline. Opo. At tandaan natin, itong mga government employees na nasa frontline, ito ang muka at boses ng Yes, pamahalaan ng tama. gobyerno. Oo. Sila yung unang nakikipag-transact sa government. So correct. kung nagtaray sila o may ginawa silang masama, it reflects on the entire government, di ba? So sabi nyo nga, attorney, di ba, dapat may turn around yung proseso. Hindi pwedeng forever ka nilang pabalik-balik. Tama. Kung ganong pinabalik-balik ka,
ang sumbungan mo ay yung supervisor pa rin. Yes, pwede po magsumbong sa supervisor. Dapat po nga sa government offices may tinatawag tayo nakapaskil na Citizens Charter. Yung Citizens Charter, ano po yan? Guideline kung gaano katagal dapat ang isang proseso ng isang transaksyon. Na pag hindi po nasunod, pwede pong magreklamo either doon sa supervisor, doon sa head of office, or sa ARTA mismo. Kasi ARTA po ang nag-e-enforce ng ease of doing business. At ang ease of doing business, yan po yung naglalaan ng proper procedure at timeline sa lahat ng transactions with the government. Malinaw na malinaw, attorney. Kaya bigyan na lang po ng final message ang ating mga government employees para, sana naman maging mas conscious sila sa mga inaakto nila sa kanilang mga siniserbisyohang mga boss. So sa lahat po ng government employees at sa lahat ng mga citizens na nakikipag-transact sa gobyerno, huwag po nating painitin pairalin ang init ng ulo, maging patient po tayo at respetuhan lang po. Pare-pareho lang naman tayo nagtatrabaho at naghahanap buhay. So bigyan po natin ng utmost patience and courtesy ang lahat na nakikipag-transact sa ating opisina. Maraming salamat, Attorney Mon. At please reminder Kadas once again kung paano po kayo makontak. Okay po, thank you Ms. Pia. Sa mga gusto pa po na malaman ang aming serbisyong legal, you can search us in Facebook, Conducto Law Office. Sa Instagram po, Conducto Law, and you can directly message us sa aming official email, info@conductolaw.com. Thank you very much. Maraming salamat, Attorney Mon. At kasama po sa trabaho ng mga tao sa gobyerno ang pagiging public servant. Ibig sabihin, priority nilang pagsilbihan ang publiko at mga mamamayan ng walang pag-iimbot at buong katapatan. Kaya kapag hindi po maganda ang pakiramdam o may pinagdadaanan, imbis na harapin po ang mga tao, siguro dapat take a break muna at kumalma para makaiwas na taong bayan ay masungitan. Let's get together, Sunday 25. Sunday 25.